We only have to obey. Wala kita siya. We only have to obey. And the rest of things will follow. Amen. Personally, na-learn din ako. I had to obey. Bisa, kung ko usahay na I had no choice but to stand up and continue. Pero, na-learn yun na ako. Na-learn yun na I had to obey. And sadyang ni-obey ko, natingala na lang ko, isulbad ni Lord ang mga problema nga naghatag og threaten, naghatag og kadlok sa ako nga basig di na ko kaya. No? In all aspect, ito ba gid ni Lord ang tanan nga butang nga gikahadlukan nako nga buhaton. No? Then every after answered prayers, I always thank the Lord nga mayon ko, Lord, thank you for always being there. Truly, tinuod yun ang imong mahal nga pulong nga nag-confirm na I will never leave you nor forsake you, that I will be always be with you even until the end of age. Just obey. Nanarag yun ang tingog ni Lord, just obey. If you love me, keep my commandment. If you love me, obey my commandment. Nanarag na siya. Dili na to ma-experience ang kaning overflowing blessing nga nagsumikad kang Lord unless we obey. Kinsa tong ga-enjoy karon sa panalangin ni Lord? And what's the reason why the blessings overflow? Deuteronomy, if you will obey me, I will bless you. Klaro kaayo, no? You will obey me. And in other books, again, the blessings will overtake you. Mag-una ang panalangin. Just obey. Wala siya ang mensahe kaganina, just obey. Obey ra gid ay. No? Obey ra gid ay ang keynote sa pagpangalagad sa pagkinabuhi Kristohan. No? Amen. Last Saturday, yesterday, wala ko naghimo sa akong kaning morning devotion. Online morning devotion, wala na ako gihimo. Kay strong kaayo ang pagpadayag ni Lord sa Daniel chapter 6. Because sa Saturday, Daniel na unta chapter 6. Kaya nag-start man ta sa Daniel Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Pagka Saturday is chapter 6 na unta. Pero as I read the whole chapter of chapter 6, nalimot na ko. Mag-online man day ko. So wala ko naka-online. But I was filled with so amazing presence of the Lord nga nagbasa ko sa kinabuhi ni Daniel because ang book of Daniel is only 10 or 12 chapters. Mubo ra siya, no? Chapters. Yeah, sa dihang grabe ang akong heart nga nakaingon ko, nga nakapangandoy ko. Unta, Lord, sabas ko kang Daniel. Wala ba tayo? Sa gabasa ko, nakaingon ko nga, unta, Lord, inaanisat ko kang Daniel. Nakita na ito, no? In chapter 1, it talks about Daniel and his 3 friends, yun actually, nga who refused to compromise their faith. No? Kay, ang purpose, nga gikuha sila sa hari, aron nga, trinon sila sa culture sa Babylonia, no? Himuon sila nga, himuon gid sila nga citizenship sa maong nga nasod. That's why gitudloan sila on how sa language o sa culture sa Babylonia. Dayon, kinahanglan pakanoon sila sa mga harianong pagkaon, di ba? Kay para nga pag-abot sa panahon, no? Inaana si Nebuchadnezzar. Kay ngano kini sila kanang gipangdagit ni sila sa dinihang gi-destroy ang Jerusalem, gipangdagit ni sila ni Nebuchadnezzar from Jerusalem gidala sa Babylonia nga para himuon nga lumulupyo gid sa Babylonia. Kay may imagine nato nga si Daniel ug ang iyang 3 friends nga si Meshach, Shadrach and Abednego, mga gwapo, mga healthy, no? Handsome and healthy. So usa sila sa napili sa hari.
But during the time, Lord, kita na sa chapter 1 nga, along the way, dili gid sila mo compromise. Inani ang balaod sari, dili gid sila mo compromise. Hinoon, yan yun sila nga. Mukaon lang sila sa, kanang, usahay ino na itong pinubre nga pagkaon kay utan man. Pero mo'y naghatag og kahimsog. Ni samot sila ka-healthy, samot sila ka-gwapo. And in chapter 2, magkita nato din na ang chapter 2, it talks about at lakbitan lang nato, no? Hangtod makaabot ta dayon sa chapter 6. Lakbitan nato. Chapter 2, Daniel, it talks about Daniel's wisely interpreted the dreams of Nebuchadnezzar. Ug mao to nga impressed guys si Nebuchadnezzar kang Daniel. And he started appreciating the God of Daniel. Sugod na si Nebuchadnezzar, no? Appreciate. King Nebuchadnezzar is a pagan king. Timanan nato, no? Pagan dili ni siya Jewish, no? Dili siya Jews. Dili ni siya lumulupyo sa Israel. Babylonia gani. Yung kita nato ba nga kanang grabe si Daniel o tugahan gid siya o grabing kaalam kay balo nga maka-interpret because during that time ang dreams especially sa mga dagkong tao basta magdamgo gani madagkong tao sa una, especially kings, rulers, there is always an indication of future events. Naay meaning, naay kahulugan, no? Munang mangita gid sila og mga interpreters nga mo interpret sa ilang dreams. Now here comes na to ang purpose, plan, and reason of calling Daniel. Gitugot ni Lord nga gidagit si Daniel ayon sa Babylonia. Ay unique ay nga purpose, no? So just to fulfill the plan, no? Kitugahan ni Lord si Daniel. And in chapter 3, it talks also Daniel Daniel's friend, ang tulo, si Abednego, Shadrach, Meshach, no? Gilabay sa fiery furnace of fire. Tungod sa, they will not compromise. Ang word, balik-balik, they will not compromise their faith. No? Kayon sila gani, kabalo gyud mi, hari, no? Nga, bisan, ang among Ginoo makaluwas na mo, pero bisan pag dili mi nimo luwason, dili gyud mi mo yugbo. Diba? Dili gyud mi mo yugbo, niyan ang imong Ginoo. Grabe no, grabe ang baruganan. Nabatay, mga panahon nga kung asa ta nahimutang opisina, eskwelahan, asa ta nahimutang nga lugar, ano yung mga panahon nga murag i-threaten ta, may mga panahon nga murag i-pressurize ta just to compromise the standard of this world nga makaparog batang likon nga ang atong loyalty to our God magpabiling likon. No? Kita rin nakahibalo ni Ana Maison. And in verse 4, another Daniel's interpretation of the second dreams of Nebuchadnezzar. O mao na to nga time nga si Nebuchadnezzar hapit na mamatay. No? Kay yalaw ni Lord nga grabe ang paghunlak. Okay man, nag-start yun. Mauning ni ang sige na to ka-mention nga starting right but ended up wrong. May gani si Nebuchadnezzar kay wala gihulat niya nga matapos siya sa sayop. Along the way, in the midst of circumstances nga gitugot ni Lord nga grabe pamaagi, no? Process of humbling him down, nga nagkaon na lang siya sagbot kay tungod sa iyang garbo, tungod sa iyang mapagarbuhon kaayo along the way, nga naguna-una na siya nga tungod sa ako, na nahimo taho mang Babylonia, tungod sa ako, ana naman siya, basta bantayanan kay ni garbo, because of me, gihunlak ni Lord si King Nebuchadnezzar. Nga to the extent, nga mura na siya og animal, man siya hayop, nga makaon na siya og sagbot, nga gi-excommunicate siya, papuyo siya dito sa kaning kamingawan. Kay he cannot associate na sa mga tao diha sa sentro, tuwa siya dito, nga gakaon siya og sagbot. So grabe ang paghunlak ni Lord. Timanan gid na nato
sa atong Kristohanon nga kinabuhi, nganong nagbarugta, it is only by grace and by grace, by the mercy, by the love of God, nagbarugta. Kay the moment mo ingon tag, ako, tanawa ang center letter sa pride, nga word nga pride. I. Dili ta mamahimong exempted. Why? Because Lucifer gani, right hand ni Lord sa langit. The right hand ni Lord sa langit. He is the chief of the cherubim, no? Unya, he was delegated of all kaning mga music talents and abilities, gidelegate kang Lucifer. But by the time nga nag-ingon siya nga, I will ascend my throne above the throne of God. I will be like God. Ezekiel and Isaiah na ito makita na, no? Gihulog siya ni Lord. Gihulog siya ni Lord. Bantayanan kaayo sa mga Kristohanon nga dili gyud ta magpagarbo. Especially kung dayon ta, gwapo kay ganina ang imong pag-share. Always see to it that you give the glory back to God. To God be the glory. To God be the glory. Hadlok kaayo. Malibarot akong balhibo. Pag naay mo ingon ana sa ako, hadlok ay malibarot. To God be the glory. It is actually the Lord. So, balik ang dungog himaya. Kay may sama ta kang King Nebuchadnezzar. Grabe, to the very lowest situation. Nga kauna lang siya sagpot. So, munang senaryo nga nakita nato sa chapter 4. Chapter 4. Chapter 5 day na siya nakita nato because in chapter 4, Daniel interpreting sakto di ay. Then sa chapter 5, Daniel interpreting boldly the writings on the wall. Kay nawala naman si Nebuchadnezzar, may natapos ang kinabuhi ni Nebuchadnezzar nga na-restore na kuan siya balik, na-restore siya balik sa presensya ni Lord, kay na-acknowledge niya ang Lord. Then here comes Belshazzar. Marag ma-consider na to nga Belshazzar is the son of Nebuchadnezzar. Siya ang, or if not, kung dili manggaling siya, matawagin siya nga, because na mga father din ha, father ni Nebuchadnezzar. Matawag siya nga, kung dili siya descendant, nga kaning descendant ni Nebuchadnezzar, posible git nga anak siya ni Nebuchadnezzar. So siya ni puli sa pagdumalas kingdom. And lahi kaayo ang iyang pagdumalas sa gingarian tungod kay he was so abusive kay siya. Sige siya kumbira uban sa mga babae diya sa kingdom, no? And niabot sa punto nga ang mga kagamitan nga balaan sa templo sa Jerusalem nga because during the time nga gi-destroy ni Nebuchadnezzar ang Jerusalem, no? Gikuha man aside nga gipangdagit niya ang mga Jewish, no? Na yung mga gipandagit niya nga mga gwapo, mga healthy. Dili sad basta-basta nga gipangdagit yung mga gwapo, healthy, no? Aside ana, gikuha niya ang mga balaanong gamit sa templo, sulod sa templo sa Jerusalem, no? Mga gold and silver vessels. No, munang nakita nato din ha. And pag-abot na sa panahon ni Belshazzar, every time nga ka-fiesta sila, every time nga ka-kumbira sila, gagamito nila ning mga holy things, gold and silver, holy things in the temple. So, murag, ang nahitabo, gibasta-basta nila ang Diyos. No, kay gibasta-basta gani nila ang mga kagamitan sa templo, so gibasta-basta po nila ang Ginoo. And at the midst of their kaning kumbira, there was a miraculous hand or fingers, may imagine na to, fingers while they were feasting, no? Fingers nga nagsulat diha sa dingding. No? Fingers dayon sa dihang nakita nila nga na ay
na ay fingers nga gasulat na ay kamot nga gasulat niya sa dingding, nagkurog sa kahadlok si Belshazzar, no? Kay natingala siya. Hala, unsa ni? So, grabe, nagkurog siya sa kahadlok. And then, kabalo kita nga, it is only Daniel can interpret, no? So, gipatawag ako, hindi ma-interpret. Si Daniel rin nga naka-interpret sa writings nga gisulat diha sa wall. So, muna siya ang storya diha sa chapter 5. Daniel's interpreting boldly. Wala siya nahadlok. No? Wala siya nahadlok. I-interpret yun niya boldly the writings on the wall regarding the end of reign of Belshazzar. Ang katapusan nga paghari ni King Belshazzar, no, diha sa Babylonia. Nga in fact, wala ra na sunod nga adlaw ana ang gabiunan namatay diretso si Belshazzar, no? Kay ang meaning sa many tekel and person is numbered. Numbered. Sunod. Way. Ano to? Sa sunod. Sa katong naka-appeal sa kuan. Gitagalan na, kay gitimbang ka, ngunit kulang. Tinimbang ka, ngunit kulang. Yun na ang meaning sa many tekel and person. No, so, mana siya ang chapter 5. And in chapter 6, dinigi ko, grabe, cute, nga na-amaze pag-ayo. Lord, nababay mga Daniel, karong panahon na. So, atong tanawon, lakpitan nato, no? Medyo taas-taas. Pero sige lang. So, di na karon makita nato ang kinabuhi ni Daniel. It was a remarkable life of Daniel in chapter 6 nga makita nato. Why? Because kung basahon nato ang verse 4 to verse 5. No? Verse 4 to verse 5. Ingon din na, so the governors and satraps sought to find some charge against Daniel concerning the kingdom, but they could not find no charge or fault because he was faithful, nor was there any error or fault found in him. Then these men said, we shall not find any charge against this Daniel unless we find it against him concerning the law of his God. Kay kini nga mga tawhana sa previous chapter, nag-igi kang Daniel. Favorite magkaay si Daniel sa hari. No? So, gikan pa kang King Nebuchadnezzar hangtod sa panahon ni Belshazzar. No? So, nag-igi sila. Ang nag-igi, because there were 3 governors, one of them is Daniel. Ug na ay 12 or 20 ka mga mayors siguro or mga police ka siguro nga gitagaan po ng power sa hari. But kinitanan sila nag-igi kang Daniel, muna siyang istorya. Therefore, gipangitaan nila og sayop si Daniel para ma-accuse nila sa hari. Tungod sa igi, because of envy, gipangitaan nila og sayop si Daniel. Naninig kakahitabo sa atong panahon karon, bisan nasa tay butang, pangitaan tag sayo, pangitaan tag bikil. Bisan wala tay gihimo, pangitaan tag bikil. Initan ta. Kay basin og naay ipuli sa pwesto, unang pangitaan tag dipikto, pangitaan tag sayo. Morning nahitabo kang Daniel. Ingon sila, wala makitay makita kang Daniel nga sayop para i-accuse nato siya sa hari. No? Wala magitay makita. Ani na lang. Sabot-sabot sila. Ani na lang. Ato siyang bitikon sa kaugalingon niya, nga kanang iyang Dios nga gituhuan, kay faithful man kay siya anang iyang Ginoo. Kini mga pagan ni sila ha, dili ni sila mga Christian ha, dili ni sila mga Jewish. So, ina sila. So atong pangitaan siya paagi. So, mao ni siya. But, no? Ingon sila, no? But they could not find no charge or fault because he was faithful, nor was there any error or fault found in him. This man said, we shall not find any charge against this Daniel unless, yun sila gawas, kung ato siyang bitikon
sa kaugalingon niyang reliyon o kaugali sa iyang pagtuo sa iyang Ginoo. Unless we find it against him concerning the law of his God. So these governors and satraps throng before the king and said thus to him. So atalalakbayan. What's the first thing nga nakita nato in a remarkable life of Daniel? Unsay unang butang nga nakita nato? Daniel di ay is a man of integrity. He is a man of integrity. Kaya nga iyon sila wala gyud makita. Walay makita nga bisan gamay depekto, bisan gamay apan. Nga pwede nato, isa gamay lang unta nga depekto, gamay lang nga apan, o sa iya bang kinaiya nga pwede nato gamiton nga tool para i-accuse nato siya. Tubangan sa hari. So meaning he is a man of integrity. Diretso na lang tanong mga igsoon, kung unsa ang unsa gyud ka-remarkable ang kinabuhi ni Daniel. He is a man of integrity. Sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Basig buutan lang ta ang sulod sa church. Pero gawa sa church ina tabuutan. No? Mo nang usahay nga ma-accuse ta sa kaaway because ang atong Christian life is not consistent. Buutan ta karon. Pagabot Lunes, ayon Biyernes, mga ta sa atong mga classmate. Tangaway ta. No, ay na. So mapangitaan kita depekto kung inahana manggaling. So therefore, kinahanglan gyud nga dili questionable ang atong integrity, ang integridad. Daghan mga Kristohanon karon dasig. Mga Kristohanon kapamuhat na gani. Pero ang mga kinaiya gamay lang nga depekto. Bera. Gamay lang nga bugal-bugal. Gamay lang ang persecution. Bira. Di ba daghan mga Kristohanon ning unana karon? Manang usahay i-accuse ta munang Kristohanon. Instead nga period ang exclamation point, question, no? Questionable. Makita nato, he's a man of integrity. Are we like Daniel karong panahon na? Kaya kung pareho ta kang Daniel, makita na to, say may tabo sa unahan. So, he is a man of integrity. Not only every Sunday, not only buutan siya, tubangan sa tao, pero panahon sa iyang personal na nga kinabuhi, dito na makita kung unsa siya. Kaya nga makita kung unsa gid ka katinuod ka Kristohanon when you are in your private life and in your public life. Diha makita mga igsoon kung tinuod ka nga Kristohanon. Meaning, your integrity is consistent, constant, and continuous. Dili nang ka-inconsistent, basta kaay sa nga tanan. May lagi mo wali, may lagi mo share. Nana, no? Pero ang kinabuhi, dili man mo concise sa iyang gipanulti. Amen? When we preach about faith, igsoon siguro agyod nga naagid kay faith. Ano? Kung magsangyaw ta, mag-share ta about forgiveness, igsoon siguro agayod aga paka-forgive ka gyud sa mga nakasala kanimo. When you preach about love, igsuon, ipakita gyud sa kinabuhi nimo nga you learn to love the unlovable. Diba? Ingon na siya. Kay si Daniel, ingon na siya ka-consistent. Inana siya ka-constant. Inana siya ka-continually continuous ang iyang integrity. Dili yun questionably. That's why, bisan pa, ang gabugal-bugal kaniya, gaigi kaniya, galutos kaniya, walay makita nga sayop. Wala yun. Because he is a man of integrity. And, makita na to sa verse 10. Makita na to sa verse 10, nga pagkahibaluin ni Daniel, no? Pagkahibaluin ni Daniel, nga naghimo na og balaod ang hari, because he was influenced by the subordinates. No, nga ingon sila nga, King, hari, kinanglan maghimo kag balaod
nga walay lain yukbuan, ikaw ra. Makita nato ni karon no, basagan i-left up gani ang imong pagkahari, ang imong pagkadakong position. Dali kay ka ma-influence, dali kay ka taluan, no? Ingon ang mga governors, ay ingon ang mga mayors, and two governors kay katuluman nga governor si Daniel. Yun sila nga, hari, kinahanglan maghimo kag balaod. Nga sulod sa 30 ka adlaw, dapat ikaw ra yukmuan. Pag abot nga babati na ni, kaning ni ang sounds, magyukpo ang tanan. Wherever you are, no? Wherever you are, pag madungog ni siya, muyukpo ang tanan diha kanimo. Nigay gana ng hari. So buhat siya dito sa balaod. Iya na yung ligon nga balaod yun. So, nakadungog yun si Daniel. Kasi syempre, he's one of the governor na sa opisina sa hari. Ang nahitabo, niuli siya. Pag uli niya, nagampo siya. Aprihan yung mga bitana, nagampo siya. Daw nagdahig sa skino. Daw, mora may gabantayan sa mga kontra, sa mga igihan. Kabantay ta, kita rin gabantayan. Kasi yung tingalata nga, ano mangyong gabantayan, magiging ko nila. Ulan ba gilain nga kabantayan nila? Okay nga, no, ikaw lagi ang kahaya, nagdali lagi kita kabantayan. Sa careful kita lagi. If you are a true Christian, ay nakatingala kung kabantayan ka. Then here comes, nabantayan si Daniel. Kaya maubiyagit ilang tuyo, nga ilag yung itrap. Maubiyag tuyo, nga maghimong balaod para matrap nila si Daniel. O mahatagan yun, o ma-questionable ang integridad, o mahatagan yun siya, o accusation. Ma-accuse yun siya in front of the king. And in verse 10, karon sa verse 10, tanaw na to ang verse 10, kung sa ingon sa verse 10. Now, when Daniel knew that the writing was signed, he went home. And in his upper room, with his window open towards Jerusalem, he knelt down on his knees 3 times that day and prayed and gave thanks before his God, as was his custom since early days. He's a man of prayer. Ito, sa mga Kristiyano, nahihirap mag-pray pag naray problema. But then he is a man of prayer. Why? Niuli siya, iabrihan niya ang bintana as was his custom. As was his custom, meaning he is prayerful regularly, 3 times a day. 3 times a day. Consistent, constant, continuous. He prayed continually, he prayed consistently, he prayed constantly. Wala lang siya nag-pray, anak lang ay gayuna, kay medyo kaipito na siya. But regularly, he is a man of prayer. Kay makita ginato din na maison, mo mag-iingon din na. As was his custom since early days. So makita ni mo, gikan pa, sa gamay pa siya, prayerful na siya. Hangtod na dako na siya, prayerful siya. Hangtod gidagit siya, gikan sa Jerusalem, gidalas Babylonia, prayerful siya. That's why gani nag-gain niya ang favor sa hari. Because God is working mightily sa iyang kinabuhi. Diba? Mula ginagain nun, kaganina pa sa Sunday School, grabe, na-bless kay ko, no? Inani, manggod di siya maison. When we work. But when we pray, God works. Unsay rason nga butang si Esther dito aron nahimo na noon siyang bana sa hari. Ay, para pag-abot sa in due time, luwason ng mga kaubanan niya nga mga Jewish, mga Israelita. Kay pamatyon man di ay. The Lord is 100 steps ahead.
Mao na siyang rason. Nagitugot ni Lord, kung ikaw alang-alang Kristohanon, Lord, nganong gitugot man nimo? Kung ikaw, Daniel, nganong gidagit kami? Nganong gihimo kami dining pinirisos Babylonia? Maayo man ang among kahimtang unta dito sa Jerusalem. Pero gidestroy ang Jerusalem daw. Gipili ang mga gwapog, mga healthy. Ipangdagit. Gihimo sila nga captives dito sa Babylonia. But in due time, gikuha sila sa hari. Tanawa, when we pray, God works. Gikuha sila sa hari. Gihatagan og espesyal na katungdanan diha sulod sa gingharian. Nya himuon unta sila nga lumulupyo, himuon sila nga citizen sa maong Babylonia. Pero nagparug gihapon sila, they will not compromise to the standard of the world, to the standard of Babylon. That's why nag-work yun mightily ang Ginoo sa ilang kinabuhi. So sa ato bang Kristohano ng kinabuhi, is there time nga we compromise? Kay once mo compromise ta, God cannot work mightily. God will not fulfill His purpose and reason of calling kung mo compromise ta. Barog lang nga ligon igsuon. Barog lang yun nga ligon. Kung sa ituan mo nga maunin sakto, maunin yun sakto. Ayaw na lang yun pag-waver. Kahit kabalo man si Lord. Nakabalo si Lord kung sarataman, asarataman ang kapasidad, ang kaya nato. Pero iyan ang gielaw, kay kaya ni mo barog diha. Anak nga aspeto. Amen? And be prayer. He's a man of prayer. Nakita nato din na. Then, third, makita nato din na sa verse 23. Ato na lang yung kuanon kay ang oras kadagan. Sa verse 23, ingon din na, then the king was exceedingly glad for him and commanded that they should take Daniel up out of the den. So Daniel was taken up out of the den, and no injury whatever was found, because he believed in God. Oh, klaro kayo, because he believed in God. Meaning, he's a man of faith. He's a man of faith. Nagtuo siya sa Diyos. Sa walay pagduha-duha nga bisan pag itambog siya sa den of lion, dili gyud siya pasagdan ni Lord. So you see, he's a man of integrity, he's a man of prayer. No? Kita kay murag ang atong prayer usahay ahiya ra sa mga panahon nga gikinahanglan. No, it should be regular basis. Like Daniel, 3 times a day. Meaning morning, afternoon, and evening. So he's a man of faith. Wala siya naunsa. Wala siya naunsa. O tanawa, wala siya naunsa nga gisulod siya sa den of lion. No? So Daniel was taken up out of the den and no injury whatever was found on him. Tanaw na to sa 18. Now the king, so makita na to, na unsa-unsa gyud nga ang hari nabitik gyud sa iyang mga sakop nga napatuog gyud sa hari nga kinahanglan si Daniel ibutang gyud sa den of lion. Nabitik gyud siya pag-ayo. Pero nakita nato dinhi nga ang hari action siya kabalaka kay the favor of Daniel, nakuha ba ni Daniel ang favor sa hari. So action siya kabalaka, pero pag talbog kang Daniel sa den of lion, siya, kabalo ko, Daniel, nga ikaw, luwason ka gyud sa imong Ginoo. So by just speaking, by just telling Daniel nga ingonana, meaning, naana siya, aside nga ka-appreciate siya sa Ginoo, na siya gamay. Hinay-hinay na gabilib po siya sa Ginoo ni Daniel. Kaysa mga previous nga hitabo, nakita niya nga, ang Ginoo aning tulo ka friend ni Daniel, ug ang Ginoo aning Daniel, puwi gyud, kamahanan gyud. No? Who rules the heaven and the earth. No? So, makita nato din eh. So, pag sa gidala na, no? So, and the king, sa 14, and the king, when he heard these words, was greatly displeased with himself and set his heart on Daniel to deliver him, and he labored. Makita niya, nagsuffer
wala katulog. They were till the going down of the sun to deliver him. Nangita gyud siya pamaagi unsaon nga luwason si Daniel kay napakanaog naman ang balaod. Therefore, ibutang si Daniel sa den of lion. Uya, ang favor niya kan Daniel, kunay naghatag trouble. Nag-all siya usaon. Sa inang ka, tibok adlaw. Tibok adlaw, nangita siya pamaagi niya, di man mabali ang balaod. So, ibutang gyud si Daniel sa den of lion. The 15, then these men approached the king and said to the king, "Know, O king, that it is the law of the Medes and Persians that no decree or statute which the king establishes may be church." Dili gini mabali hari. E mawye lang mga plano-plano. So the king gave the command, and they brought Daniel and cast him into the den of lions. But the king spoke, saying to Daniel, "Your God whom you serve continually, he will deliver you." Luwason ka gyud sa imong Ginoo. No? So, nag-order na ako kay ibutang na si Daniel dito. Pero giya patabanan niya istorya si Daniel. Ang imong Ginoo nga imong gialagaran, muluwas gyud kanimo. And 17, then a stone was brought niya gisirada na ang bakba gyud sa den. And the king sealed it with his own signet ring and with the signets of his lord, that the purpose concerning Daniel might not be changed. Sirada na ang den. Now the king went to his palace and spent the night fasting. Grabe ka-trouble kaayo ang king. Wa siya katulog. Nag-fasting siya. So during the night, wala siya nag-appeal o kanang kahilayan. Wala, gididaan niya ang kaugaling. Wala siya nag-appeal sa kahilayan because ma-imagine nato every night siguro na kahilayan, na kumbira sa kingharian. Naiinom, kaon din, inom dito. Anak siguro, kahilayan, no? Pero ang hari, wala. Kaya na-trouble, kay sa naitabo ang Daniel. Because slowly, but surely, na hinahinay na nakita niya, kakining Diyos ni Daniel. Grabe, di ba? Anak siya. So, wala siya. Then, the king arose very early. May imagine na to nga, wala katulog. Ang hari, murag nagulat lang siya kanong sa mabuntag. Siguro ka nang gitawag, bitang minanok nga, mata karon. Buntag na ba? Kaya itong una ko Daniel, kung unsa ba, buhi pa ba? Wala ba siya kanya? Murag ang hari ang nahasol during the time. Pero ma-imagine po nato, si Daniel during the time na tuwa siya sa den of lion, hinanok siguro ang tulog ni Daniel. Gisap-nay, pagani siguro siya sa lion, no? Oron sa pa, nagigda-igda siguro siya sa tiyan o sa tiil sa layon. Wala man noon clearly sulti din na nga inana ang situation the whole night ni Daniel dito sa Den of Lions. Pero ang giklaro lang din, ang hari wagit katulog. Minanok siya tulog. So katulog na po siya, inanok na siya. Pumata na siya. Buntag na ba? Di? Ana. After 30 minutes siguro, makatulog na po siya, makamata na po siya. Hangkot, nakamata siya. Nakamata siya early in the morning. We brought before him dayon asa dapit. And when he came, then the king arose very early in the morning and went in haste to the den of lions. Paspas kayo siya. Na ato dito. Bitanaw na paspas din yun. Wala pag kaon sa layon. Sa leon. And when he came to the den, sa 20 na, then he cried out with lamenting voice to Daniel. Sabi, kaguol kay gatigong, Daniel! Anak siguro kay lamenting man voice. Daniel! Giluwas ka ba sa imong Ginoo nga labing kampahanan? So ma-imagine na ito, but during that time, kahilakon ka siguro, kahilakit, kay lamenting ba ang word ni kahilakit siguro ang hari, sayang kaguolo, kabalakag, naunsa na si Daniel, ikaw na sa leon, no? Inana, no? Then the king spoke, saying to Daniel, Daniel, servant of the living God, has your God, whom you serve continually, been able to deliver you from the lions? Giluwas ba ka sa imong Ginoo nga imong gilagaran? Then sa 21, then Daniel said to the king, O king, live forever. My God sent his angel and shut the lion's mouth so that they have no hurt me, because I was found innocent before him. And also, O king, I have done no wrong before you. He is a man of faith. Hallelujah, he is a man of faith. Kita mga igsoon, ang atong pagtuo. Many times, kakibrang. A man is unstable. A double-minded man is unstable
in all his ways. Grabe no, faith siya. Grabe pagtuo si Daniel nga natakom ang baba sa leon. Nga tungod sa iyang pagtuo, nakapamuhat mightily si Lord sa kinabuhi. Kung ma-fulfill yun ang purpose ni Lord, plan and purpose ni Lord, nga nung gitugot, nga dagiton sila, i-captive sila sa Babylonia. Because of faith. Faith is the substance of things hoped for and the evidence of things unseen. Mayroon lugar ka, kung ikaw si Daniel, taysa di, kung naabag ko suportahan nga, mayroon dayon ang leon nga, ayaw lang, Senior Hari. Wala. No, wala. Kanang submissive kayo, relax, at peace, at rest. Si Daniel, pag talpog na sa hari dito sa Den of Lion, wala'y reklamo. Pero kita, reklamador kita. Ano itugot mong yun mo, Lord, nangaldagan ko, namuhat ko, nagsimba ko, nagday ko, nagpagamit ko. Ano, kita pa siguro to, Daniel, inana siguro itong imuon, no? Pero wala. Si Daniel, pag ikong itambog dito, relax rak ayo siya. But take note, he's a man of integrity, he's a man of prayer. Regularly. Dili lang ga-pray kung naay aksidente. Dili lang ga-pray kung gilantan. Dili lang ga-pray kung nanay paglutos. Regularly ga-pray. Because he is a man of prayer. And he is a man of faith. That's why wala gid siya unsa sa leon. So you see how powerful faith is. Unsa kagamhanan sa imong pagtuo. Grabe no. Atong i-check ang atong faith karon. It's high time siguro nga atong pagtuo, atong check up. Amen. So he's a man of faith. Makita nato sa Hebrews chapter 11 verse 33 katong ingon dito nga he shut because of faith the mouth of the lion was shut off. Diba? 11 verse 11. So, ma-imagine po nato nga, because he's a man of prayer, katong ingon sa Psalm chapter 20, verse 21 and 22. Badiha, tanaw na to. Verse, maybe during the time tibok gabi, siguro this is one of the prayer of Daniel. Nga ga-pray siya, nga takopon ang baba sa leon. Chapter 20, sakto ba ko? Chapter 20, verse 21. Psalm 22 day, 22-21. Siguro usan ni sa mga prayer ni Juan, Daniel, save me from the lion's mouth and from the horns of the wild oxen. Gitubag ni Lord. Kay lang siya nag-pray, kundi na siya pagtuo. He's a man of prayer and he's a man of prayer. Next, makita nato din ha. Iwasan natin magbasa. Next, sa verse 26. Basahon nato. 26. I make a decree that in every dominion of my kingdom, men must tremble and fear before the God of Daniel. For he is the living God. Muna ingon sa hari. No? After nga nakita, no, na-prove, kaon sakit kagamhanan, ang Ginoo nga gialagaran ni Daniel. So, muna ito nga, ang nahitabo, naunay Ginoon, naunay ang nag-influence sa hari nga mag-imog balaod para bitikon si Daniel. Sila hinoon, pagawa si Daniel, sila hinoon ang gitalbog sa Den of Lion o gikunis-kunis. Therefore, then sa 25, then King Darius wrote a decree to all people, nations, and languages that dwell in all the earth,
Peace be multiplied to you. I make a decree that in every dominion of my kingdom, men must tremble and fear before the God of Daniel. Usay atong makita diri. Daniel is a man of God. Kay moingon sa hari dinyo, naghimo na siya og decree. Kay ingon siya, kay ang Dios nga gialagaran, for He is the living God and steadfast forever. His kingdom is the one which shall not be destroyed, and His dominion shall endure to the end. I make a decree that in every dominion of my kingdom, men must tremble and fear before the God of Daniel. He is a man of God. Kung ikaw tao sa Dios, dili ka itugyan sa Dios aron ma-destroy ka. Kaya kung dili pa man of God si Daniel, gikao na siya sa leon. Tanaw ra ko, gikao na siya sa leon, but because he is a man of God, giproteksyonan ni Lord. Gikan pa sa sinugdanan, hangtod ani nga panahona sa kinabuhi ni Daniel sa chapter 6. Giproteksyonan gid siya sa Ginoo because he is a man of God. Dili ka itugyan ni Lord. Kay, you're a man of integrity, you're a man of prayer, you're a man of faith. Dili ka itugyan ni Lord because you are a man of God. Importante kaayo ang pagtuo diya sa Ginoo, insulto kaayo sa ka Dios, the creator of heaven and earth, nga wala kay pagtuo. Nga gaduha ka sa imong Ginoo. Insulto na siya, igsuon. So, work out your faith. Work out your faith. Importante kaayo may igsuon. Kay work out ginatong atong pagtuo diha sa Diyos. Hallelujah. Consistently, constantly, continuously. Huwag na, ibalik-balik na ako. Ang integrity ni Daniel, dili siya utnga-utnga, kundi consistent, constant, continuously. Ang iyang pagka-man of prayer, constant, consistent, and continuously. Ang iyang pagka-man of faith, constant, consistent, and continuously. Ang iyang pagka-man of God, constant, consistent, and continuously. Nakita na to? Diba? That's why God preserved His life. Tanaw na to atong kinabuhi. Nga nung na-preserve ang atong kinabuhi until now. To fulfill His purpose. Wala nag-preserve ni Lord kay para manginambog ta, para nga moingon ta nga, ako na good ni, putan good ko. Ipaghinambog nato sa bang tao nga, grabe ko, pagtuo sa Ginoo. Grabe ko, mga lakad. Grabe ko, isog ko. Nagbarog lang ta diha sa grasya sa Diyos. Nagbarog ta uban sa atong pagtuo diha sa Diyos. Kaya wala makita ni mo diri nga nanginambog si Daniel. Even after mag-interpret siya sa dream, wala good. Bisan sa panahon nga gi-promote siya, pwede siya mo reklamo because he is one of the governor. Pwede siya mo reklamo nga taysa, ops, saan ang balaod nga inyong gihimo? Wala, but he's humble enough. Kaya kabalo siya, God is in control of every situation. Pasag di sila. Una-una niya, tanawa di sila inaunay. Kaya nasuko ang hari. Nasuko ang hari tungod kay na realize, na analyze sa hari. Kakini di ay sila ang ga-instigate na muhimo kong palaod para bitikon gyud si Daniel. Because ang heart sa hari man kang Daniel. Ay nakita sa hari nga nag-work mightily ang Dios. Ang Ginoo nga gialagaran ni Daniel. And even to the point nga hinahinay po siya nga ginamulda ni Lord. Hinahinay siya nga mamahimo na siyang believer. Mamahimo na siyang believer. Tanaw ra gud may igsoon, if only all Christian will stand strong
in integrity, in prayer, in faith, in the midst of this, no? In the midst of this world nga walay pagtuo sa Dios. In the midst of this pagan community. Kay mga pagan man ang naa sa Babylonia. But unsa kadako kaayo sa mahimo ni Lord. Undo na lay usa nga mobarog nga likon. Taliwala aning dili masabot nga kahimtang sa kalibutan. Doon na lay isa. During this time, dunay Daniel, dunay tulo, paliupat sila. Pero sa kinabuhi ni Daniel, grabe gyud kaayo. Ka-remarkable ang kinabuhi ni Daniel. Ka-amazing. Kita makapangandoy ana agoy Lord, pagabot sa panahon, may samang akong Daniel. Grabe ka-amazing ang kinabuhi ni Daniel kung ato lang yung basahon o tagsa-tagsa ang Daniel. Amen. Tumunay rason nga wala ko naka-online morning devotion. Kay samtang si Lord kapasabot na ako, sige kong sulat. Ay, nani day Lord, nani day Lord. So he's a man of God, consistently, constantly, continuously. Kaya nga, abutan kay karon. Grabe kay karon. Kay Domingo man. Oh, kay Sabado man. Kay Domingo man. How about Monday to Friday? Consistent ba? Constant ba? Continuous ba? Itaragay maka kuan ana mga ison. And the next is sa verse 16, 20, 25, and 27. Tanaw na to. Lakpitan na to, balikan na to ang 16. So the king gave the command and they brought Daniel, balikan na to ang 16. And cast him into the den of lions. But the king spoke, saying to Daniel, "Your God whom you serve, continually he will deliver you." Then sa 20, and when he came to the den, he cried out with a lamenting voice to Daniel. The king spoke, saying to Daniel, "Daniel, servant of God, servant of the living God, has your God whom you serve continually been able to deliver you from the lions?" Pag-abot din sa 25. Sa 25, tanaw na to. Then King Darius wrote to all the people, nations, and languages that dwell in all the earth, "Be peace. Peace be multiplied to you. I make a decree that in every dominion of my kingdom, men must tremble and fear before the God of Daniel. Oh, for he is the living God." Tiwaso nato sa 20. He delivers and rescue, and he works signs and wonders in heaven and on earth, who has delivered Daniel from the power of the lion. It was the king who expressed boldly in front of his kingdom, in front of the people, who the Lord or who God unsa kagamhanan ang Dios nga gialagaran ni Daniel. Dili na gani si Daniel pa ang mo sulti nini, kundi ang hari na ang nisulti nini, ang mismong hari nga pagan. So you see, mahinumduman ako si Paul. Atubangan ni Agripa, maisugon kaayo si Paul nga nagsulti sa maing balita, mahitungod kang Ginoong Hesus. Kiina na siya ni Agripa. Rugaramot pasabot mo, Pablo. Nga, imo rugar kong kabigon sa inyong reliyon, sa inyong pagtulunan, ni ana si Agripa. Kay, sa pagkatinuod lang, while gawali si Pablo at ubangan sa kang King Agripa, na-convince yun si Agripa nga tinuod ning Diyos ni Pablo nga iyang gishero, labihan kagamhanan, mauning Jesus, nga iyag yung tinuod niya. Hinay-hinay siya naka-realize nga tinuod ni. Pero to defense himself, kay hari ba siya. Ginana, rugar ambot pasabot ni mo Pablo, nga imo kong kabigon sa inyong reliyon. Ni anak na lang siya to defend himself. Pero sa pagkatinuod, hinay-hinay na na-convince ni Pablo si King Agrippa. Mga igsuon, kung kita mo share lang boldly in front of the public
in the midst of this pagan world, igsoon makapamuhat ang gahom sa Diyos. Matingala sila, God will do signs and wonders. Pero kung wala na lang mo parok, kung saan na lang, how can the Lord works mightily? Di ba dili kalihok? Kita man ang lawas ni Kristo. Kita man ang mulakaw. Kita man ang mupasundayag kung kinsa ning Ginoo nga atong gialagaran. Kagamhanan. Kakatingalahan. Kita man. Dili man tong wala nakaila. Kita nga nakaila sa Dios. Sama kang Pablo. Kita gyud ang gi-expect ni Lord. Pusa, we need to share the gospel, the word of God, with boldness. Kaya kakahitabo sa kahimtang karon sa Kristendom, instead of bringing people to the Lord, kita na nang kakadala sa kalibutan. That's why many Christians backslider or backslide. Ka-compromise man ta. Pero tanaw na itong kinabuhi ni Daniel o siyang tulo ka tigala. They will never, bisan sa mga makaon, sa harianong mga pagkaon, they will never compromise. Nakuntinto sila sa mga utang. Kita gagmay lang kaayo nga haylo, pagkaon, litson. Pwede na i-waiver na atong faith eh. Kita sa ni Lord nga mag-fasting. Kita ang taglitson. Ay sa nalimot ko, nag-fasting man dahil ko. Grabe, no? Can we imagine sa kinabuhi ni Daniel o ni Shadrach o Abednego? Hari, anong pagkaon? Pero gi-choose nila never to compromise. Ang ilang loyalty sa Ginoo is very strong. In the midst of this pagan place, pagan society. Nan karon ang hari pagan. Unya hinay-hinay naman hinuon siya. Gagakakumbinser. Kinsa kining Dios ni Daniel. Nga to the extent nga naghimo siya og decree sa tanang tao, tanang nasod, tanang pinulungan nga ay lalom nini nga kalibutan. Peace be multiplied to you. I make a decree that in every dominion of my kingdom, men must tremble and fear before the God of Daniel. For he confirmed. He declared and confirmed it. Siya ang nag-declare, siya pa kinang nag-confirm. Wala tayong mabasa diri nga nag-ingon si Daniel ang nag-describe sa iyang Ginoo sa kagamanan ng Dios. But the king, for he is the living God and steadfast forever. His kingdom is the one which shall not be destroyed, and his dominion shall endure to the end. He delivers and rescues, and he works signs and wonders in heaven and on earth, who has delivered Daniel from the power of the lion. Kapatsada kay tanaw nini nga kalibutan kung ang mga Kristiyanon magparuglang nga lig-on tungod kay ang mga governors, ang mga nagdumalas pangagamhanan sa rindas pangagamhanan nini nga kalibutan na sila pay mo hatag og description sa Ginoo nga imong gialagaran. Uy, pagkagamhanan gyud sa imong Ginoo ba? Grabe, dapat lang gyud magkurog gyud dapat lang gyud ay nga musunod mi, mo follow mi pagkagamhanan sa imong Ginoo. So he is a man who has a strong influence to the king. Nakita nato diya sa verse 16, 20, 25, and 27 nga gibasa nato. He has a strong influence, consistent pagyod kay gikan sa chapter 1, 2, 3, and even hangtod matapos ang Book of Daniel, consistent kaayo si Daniel. Wala gyud pag-waver bisan gamay. Kita kaha. Diba? Sa mga panahon nga lisod, dut-dut kay ta sa Ginoo, pero panahon pod nga haruhay. Oops. Nagluya man, naghinay-hinay man pod.
Panahon sa abunda nga panalangin, dut-dut kaayo sa Ginoo. Panahon sa mihit kaayo. Because doon ay mga tao nga, dasig kaayo ko ang abunda panalangin. Pero kung dili abunda panalangin, dili dasig. Pero doon na po yung mga tao nga, kung mihit gani, mudut-dut noon pa kayo sa Ginoo. Pero kung abunda sa, agoy, wala man sa passing. O na yung mga inanay ang tao, i-test man good ni Lord in all circumstances. Testingan ni Lord ang atong faith. Dasig ba ka kung hagipot? Dasig ba ka kung kuan? Abundansya? Tanaw na ni Lord. Busa in all aspect, testingan kita ni Lord. Ang atong faith mo undergo gyud testing. Amen. Karon okay kayo. Lord, muna ingon ni Meshach, Shadrach, and Abednego, kabalo gyud me. Lord, kabalo ko, Lord, i-provide ni mo. Pero saan pag dili i-provide, Lord, pagpadayon gyapon ko pangalagad ni mo, Lord. Padayon gyapon simba. Padayon ko mamuhat, Lord, bisan pang walay panalangin. Kay kabalo ko, Lord, is part and parcel of nurturing my faith, nurturing my loyalty before you. Kung allow ni mo, Lord, maglisod ko, okay ra, Lord. Basta plano ni mo. Leading ni mo, Lord. Kay usan ni siya kapaagi sa pagmulda ka nako. Dili nang maluya dayon ta. Kay walay kwarta, luya. Pero dangang kwarta, dasig. Atong gina siya ibutang kanunay sa atong una nga Christianity is always on the process. Oh, on the process na. Abi ko, Kristohano na ko, haruhay ko. Kinsa, nag-ingon. Ngano, ang imong gisunod nga master, haruhay ba, hindi nga kalibutan? Diba, gilansang sa krus, ipatay, gilansang sa krus. Kaya kung dili mahitabo, dili ta maluwas. Dili ta matagag, kay gayunan maluwas. Kay gayunan makapuyog langit. Kay gayunan mapasaylo. And because of His death on the cross, di ba? Pata nakapatunog opportunity to be forgiven. Para mapasaylo. Mataga ang paglaong. Sa kinabuhi, walay katapusan. Tungkol siyang kamatayon na wala. Sa ato pa di ay, ang atong Kristohanong kinabuhi, dapat ay pagka-fleshly. Mapulihan din sa pagka-spiritually. Kung sa ang desire sa spirit, muna'y mupuli kay if any man be in Christ is a new creation. All things has passed away. New things has come. Usa, kining flesh, mamatay na ni dapat. Kani desire, pabitaw og mga madato, unta ko, makartahan. Kani flesh man ni. Dapat, mamatay na ni nga mga desire of the flesh. Mupuli na ang desire of the spirit. Kaya ang desire of the spirit, ang pananaw oto, langit yun ang pananaw, whatever may happen, Lord. Muna siya ang desire of the flesh, whatever may happen, Lord. Whatever circumstances, Lord. Langit yun ko. Langit yun ko, Lord. Langit yun ko mupuyo, Lord. Everlasting life yun to, Lord. Everlasting. Kaya kining kinabuhi, diri, Lord. Dili ka na everlasting, Lord. Proven and tested na. Kining nga kinabuhi, temporary na yun. Dili ni siya permanent ng kinabuhi. There's only one permanent life, and that is eternal life together with the Lord in heaven. Ibugani ko. Kaya nag-una-una na sa Pastor Sam. Amen? Hallelujah. Sa last verse ba? Sa 20, last verse gidi ay, sa 28. So this Daniel, grabe no? Pag makalabang ta sa tanang mga pagsulay, testing, sa kinabuhi, naka-influence pa ka sa mga tao nini nga kalibutan, nadala mo sila sa tilan sa Diyos, sila na mismo ang nagdeklarar, no? Nag-describe sa imong Ginoong yalagaran. Mag-enjoy pagit ka sa panalangin, mga igsoon. So this Daniel prospered in the reign of Darius and in the reign of Cyrus the Persian. Things in the past, things in the future, you will always enjoy the prosperity, the blessings, the overflowing blessings.
Pero mo lagi na, kung nga itong panlantaw kanunay, kwarta. Di ra gyapon ta, mapukan. Sa atong ginahuna kanunay nga kwarta. Because money is actually part of the blessing. It is not actually all blessings. Ang tao nakatutok lang yun sa kwarta. Na kung wala'y kwarta, wala'y panalangin. Kung na'y kwarta, aya pa na'y panalangin. No, dili lang dapat makasentro ang unang-una sa tao, sa kwarta. Kayo sa'y mapuling taan ang kwarta. Mawala sa focus ang tao sa kwarta. There are a lot of blessings that we can enumerate. For example, peace, joy, all the fruit of the Holy Spirit, lahutay, endurance, love, all the fruit of the Holy Spirit, long-suffering, meekness, goodness, gentleness, wisdom, knowledge, understanding. That's the blessing. Masabtan nimo ang mga nagapangitabo sa palibot unsa. Lord, unsay meaning ani nga nang nahitabo ni? Masabtan na niyo. That's the blessing. Like Daniel, kakasabtan niya ang mga writings on the wall, kakasabtan niya ang mga damgo, ang mga interpretation. That's a blessing. Ang tao manggot, nakatutok na gyud sa kwarta. Kung walay kwarta, walay panalangin. Kung nay kwarta, nay panalangin. Kanya many times, or most of the time, munay gahatod nato, munay gapira hinuon sa ato, palayo gikan diya sa atong Dios. Kay nakatutok ra kita sa kwarta. Daw kaning kwarta gagamito ni Lord to provide our needs. Pagkaon, balay, sinina. Mura po dapat ang i-suffice sa money. Pagkaon, balay, sinina. Gawas ana, secondary na lang because that's the basic necessity why we need money. Para makakaunta, para makabisita, para makabalay ka. Sekundary na lang ng uban, mga igsoon, sekundary na lang. That's why, when we speak about blessings, not only money. Kaya kung money na malanggani ang nakasentro sa atong nanguna nga maog yun ni ang panalangin. Why is it daghan nga matay nga dato na, sikat na, tinamod na, gwapo, mga artista. O diba? Daghan. Pero nga nung nangamatay sila, nga dili sila kontento sa ilang na-achieve dinini nga kalibutan. Nangaghikog, nag-suicide, nag-ambaks tulay. Simple naman ka ito nga, one good suicide, ambaks tulay. Kanang mga dagpo nga mga inila nga mga tao, diba? They have all the money. Kung money manggaling ang basis, no? Kung money manggaling ang basihanan sa prosperity or sa blessing, kung money ragyod ang basihanan. So nagpasabot lang, it's not money. Di ba yun nila? Money can make the world go round. Really, uy. Si Lord. So man na siya ang ikaunom ba? Ikaunom, na nakita nato nga remarkable life of Daniel. Nga he enjoyed the blessing. After all those, gitugot ni Lord nga mahitabo siyang kinabuhi. Klaro kay sa nga tanan, Daniel prospered in the reign of Darius and in the reign of Cyrus. Kabisan, wala na si Darius, si Cyrus na ang madumala, nagpadayon gihapon nga nag-prosper si Daniel of all those wisdom, of all those ability to interpret dreams and writings, no? And nakuha niya ang favor sa mga dagkong tao. Dapat inana po ka. We need to influence
We need to influence them, bring them to the Lord. Kita kay bukurog na din tanga. Bible study taon niya. Asa dapit nga balay? Kanang naabitaw. Kanang dako nga balay diha. Dako nga balay diha ang tagya gani ana. Dakong tao sa o dili ko ipinitaw. Wala na to si pastor live dumala. Kurog na din daw niya ikaw unta toy gitahasan nga mo Bible study, mo share. To really. Sa opisina na to, ato na to sa direktor. Open tag Bible study, dili ta, adlok ta. Kung ginana na lang ang Kristohan noon, unsa na lang yun? Katura na yung pobre, nang inanglag kaluhasan. Ang mga direktor, unsa presidente, mga senator, wala na sila inanglag kaluhasan. Anong hadlok ko ta share nila? Unsa na ang mga mayors? Kay matalaw man ta, dili ta ka-share nila. Tanawa si Daniel, hari. Si Paul, King Agrippa, wala sila nahadlok. Yung mga Kristoharon kinahanglan gani challenge ta. Nang Lord, tagay, give us the spirit of Daniel, Lord, so that we can stand strong and share boldly to the King, to the President, to the mayors, to the congressmen, to the governors. We can share the word of God. Amen. Dapat inaanak ta karon. This is a challenge to us. Kaya ko na-challenge mo ko pagbasa na ako, ani. Sige pasabot ni Lord, sige po sulat. Lord, give me the spirit of Daniel. Mo ato nito sa nag-imagine na ako. Base nung makabiyahe ko sa kuwan. Kung kinsa gid ang kinsay akong matapat, ako ganing shiran. Bahala pagtanaw na ako. Uy, kada rabanig aparel. Basing dako ni Ranggo. Di ko mahadlok. Shiran din. Kaya say, magtanaw to sa outward appearance. Pero kanang nagkalago-lago, gani, isira ka mo share. Sabi mo, igsoon, giguma ka sa Diyos. Pero kanang ganing mga tsada kay aparel, yung na, hindi po kong siguro Ranggo. Hindi na lang ko. Iputon ko na lang ang akong basta yung malaparuhan ko. Dili ko na, yung mga share. Di ko na. Mulang katamayon ang bundok sa mga bundagin, kada sila din, mga pobre, mga poor, sila, ilang mga members diya, poor. Kaya wala lagi kakadala. Nga mga tinamod, nga mga mayor, wala kakadala. Ang amo, ginsakto nga reliyon, kay tanawa sa among bundok, na ay mga senador, na ay mga gobernur, na ay mga kuwan. Kami ginsakto. Kaya mauman na ilang gipasihan. Sa inyo din na, inyong mga members din na, mga pobre. Mga namaligya lang sa merkado. Ngayon na, no? So, this is the reason why nga ang mga pundok sa tinuod na as kamatuoran, katamayon kay tungod naman po ng naa, kay dili lagi kita ga-share datong mga hutong tag-as mga katungdanan sa hutong sa katilingban. Dili kita pa ka-share kay gakahadlok kita. So it's high time, just less. Mga to sa mga opisina. Sugda na to, sunod si Mana. Pastor Dennis, pagpreparar. Pastor GL, preparar. Pastor Audi, preparar. Kay atong pang sangyawan ka ng mga principal diha. Oh, mga principal diha sa Makanhan, Balulang. Ban sa tabang ni Lord. Kaya na to na. Sunod si Mana. Pastor Dennis, kuyog ta. Atong istoryaho ng principal sa Balulang. Mangayo tag, napulo ka classroom, nga atong Bible studyhan. Nagagay diri mga galamiton kayo. Dili naman kay kitang upat ang galamiton. Din niyo, dagang kayo. I-occupy na to ng naang kada simana. Atong istoryaho ng principal. Tinuod din ako, Pastor Dennis. Pastor Dennis, magkuyog kita. Kitang upat. Istoryaho. Bisag kita lang duha sa. Istoryahon na principal. Amen. Mahulat na lang dahin mo O, kini nga classroom yung andulon. Kini nga classroom. The whole year ni. Dili ni recollection lang sa gusa. Kaya isa ra ka adlaw. The whole year kini. Nato nga Bible study. Sa mga maestra, mga principal, mga estudyante. Amen. Declaration na siya mga igsoon. Kaya nga gahulat lang si Lord Godoy.
Yan, nak, mao nang dili ko kapamuhat na kay dili manggod mo gago. Go gani. Tanaw ra gud sa Matthew chapter 20 verse 28. Go therefore and preach the gospel, baptizing them in the name of the Father and of the Son, the Holy Ghost. Sa nabaliak ako no, Matthew chapter 28 verse 20. Pagkabasa sa 20 ingon dito, and I will be with you. Nganong dili ka uban si Lord? Nganong dili ka kahimong reality and I will be with you. Tanawa ang unang verse. Go therefore, wala magbuta na ko. Munang dili na ito kakabati. Kasi, Lord, naabang presensya ni mo. Naaman. Pero di mo kakabati ka, wala malagi ka ni go. Tasting ka ni go. Go therefore, baptizing them, make disciple of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, the Holy, and I will be with you. Unang na igsuong pangutana nga na, baka Lord, nag-uban baka, kauban si Lord. Dili lang ni mo kakabati, kay ang rason, dili ka man gago. Ang pistuhan no dapat mo go. Kaya Lord, dili dito ako. Pika amazing kay bay. Grabe, murag, ang ako nang ginaybaluan nga bersikulo, kay duwarang yun, natingala ko, pagtindog na ako, pag-share na ako, kay, ala, dili na yun na ako, amazing kayo. Murag, dili yun. Yes, dili to ikaw. Kay gamit lang ka ni Lord nga tigpamaba, nitindog ka lang like Daniel, ni barog ka lang yun diha, like Daniel, like Paul. Yung si Lord na dayon ang namuhat. Tinuot na siya. Kaya dili gito ako, dili gito ikaw, tinuot na. Amen! This is going to be a challenge to us. If you wanted to be like Daniel, barog igsuon, barog. Be a man of integrity. Be a man of prayer. Be a man of faith. Be a man of God. Be a man who has a strong influence. Amen. Ganyan ako tanan, manindog. Hallelujah, Lord. Salamat ug salamat sa imong pag-challenge kanamo, Lord. As a Christian, gikinanglan ginamo, Lord. Kining spirit ni Daniel, O God, nga mo barog yun nga ligon. Nga even to the point, Lord, nga ang among life matreten sa lions, matreten sa fire, matreten sa mga bisanunsang mga butang. The spirit of Daniel, Lord, we pray na mo abot sa among kinabuhi so that we can stand boldly. Salamat kay Lord. We know that we are all in the process of perfection. But as we continue to go, Lord, and as we continue to serve you, Lord, let it be, Lord, nga makabaton kami ni anang spiritus kaisog nga mubarog, Lord. Ikinahanglan namo karong panahon na aron mulahutay kami sa paghulat kanimo hangtod sa katapusang mga adlaw. Selyuhi, O Lord, ang imong mahal nga pulong niini nga mga oras sa ugaw. Tuguti, Lord, nga mo sink in deeper, o bear fruit, umapaambit na mo nga to sa uban, kining maong nga pulong. Dalaygon ka gid, Lord, sa walay katapusan, dawata, O Lord, ang among mga pagpasalamat pagdaing paghimaya. Pinaagi sa gamahanan, nga ngalan Ginoong Kristo nga among Ginoong manluluwas. Amen. God bless us all.